Wow. Titikman na natin yan. Diba? Bet nga misang sarap. Diba? Magandang araw! Wala naman okasyon pero naisipan namin ni Daddy G na gumawa ng biko kasi parehas yung kinikrave namin kaya ayan. Bumili nga siya ng 1 kilong malagkit na bigas at ito nga hugasan natin para malinis. Hugasan natin ng 3 beses na parang tayo nagsasaing lamang. And then, isa lang na nga natin sa ating kalan at bago kong abuksan ang ating kalan into low medium heat, linagyan ko muna ng kaunting asin. And then, mix well lang natin. After ilang minutes ito nga at luto na ang ating sinaing na malagkit. Papalamigin natin ang bahagya at ire-ready na rin natin ang ating gata. Four cups of gata nga ang ginamit ko dyan. Kakang gata at talagang para mas masarap ang ating biko. Mas magata, mas masarap kasi. Pakulo-kuloin lang natin ng kaunti at pag kumulo-kulo na nga, nilagay ko na nga yung saktong amount na asukal para saktuhan lamang yung tamis ng ating biko. Kasi yung pinaka-toppings natin dyan mamaya ay medyo matamis na. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo padagdagan yung asukal. But for me, saktuhan na yan. Papakulo-kuloin lang natin ang ating gata at maya-maya ilalagay na natin yung sinaing natin na malagkit. Munti ko na nga makalimutan na lagyan ng vanilla extract at ayan na ipahabol pa nga natin para lalong sumarap ang ating biko at mas mabango talaga siya. Yung nakakangalay nga lang itong paggagawa ng biko kasi kailangan mong haluin ang haluin. Ayan nga after how many years, ayan at luto na at hanguin na nga natin sa kahirapan. Ayan yung tamang consistency na hinahanap natin at gusto nga ni Daddy G ay medyo malambot daw. Eto nga at gagawa nga tayo ng toppings niya. Bali may 1/4 cup pa tayong gata at lalagyan din natin ng 1/4 cup na condensed milk. And then maglalagay tayo ng isang itlog. Depende yan sa inyo kung gusto nyo maglagay ng itlog. But for me, I try ko na maglagay ng itlog. And then, wala pang apoy yan. Hindi pa nakabukas ang ating kalan. Mix well lang natin bago natin bubuksan ang ating kalan. Naglagay na rin ako ng isang kurot na asin at lagyan din natin ng vanilla extract para matanggal ang lasa ng itlog. Ayan. Haluin natin maigi at maya-maya okay na yan. Buksan na natin ang ating kalan. Salang lang natin yan sa low medium heat para hindi masunog. Pag kumulo na ay okay na yan. Pag medyo malapot-lapot na nga yung consistency niya, okay na yan. Turn off na natin ang kalan at dito naman tayo sa ating molder. Yes, sasapin na natin ng dahon ng saging ang ating molder para dagdag flavor. And then, brush natin ng oil or margarine.
na nga at nilagyan na natin ng yema toppings at lagyan din natin ng cheese para talagang mas masarap. Guys, turbo ang gagamitin natin guys kasi wala tayong oven. Kaya yan, painit muna natin. Set natin yan sa 20 minutes sa 175. Yan. Wow. Yummy. Okay na yan. Guys. Wow, perfect. Perfect ang ating biko. Wala tayong oven pero yan. Diba? Di ko na nga napakita kanina, bali hinati ko pala yung ating sinaing na malagkit at ito nga ang ginawa ko sa isa. Bali ito iba yung flavor naman, ubi flavor naman ito guys para maiba naman o diba para may choices tayo. Bali ang toppings natin dito guys, cheese lang at saka yung latik. Eto na guys ang ating finished product. Wow, meron tayo dyan. Ubi biko with toppings na latik. Ayan. Wow. Titikman na natin yan. Palamigin muna natin. At titikman. Diba? Kanina pa ito. Oh, wait a minute. You like it? Yummy? Yeah. Oh. Oh yeah. Bet yummy something. Masarap. Diba? Sabihin na rin tayo sa ating neighborhood. Cravings ni Daddy J. Cravings na natin lahat. O diba, satisfied naman tayo for today's video. Sarap.